Grabeng sarap nito. Taob na naman yung kaldero mo dahil mapaparami naman ang kain mo sa sarap ng ulam natin ngayon. Magpainit ako ng mantika sa kawali at ipan-fry ko na rin yung chicken na tinimplahan ko yan ng asin at paminta. Antayin lang na mag-brown yung kabilang side at saka baliktarin. Ganon din yung kabilang side. Pagkatapos nyan, tanggalin muna sa kawali at isit aside. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Binawasan ko lang yung mantika sa kawali at igisa ko na rin yung luya. Ihalo hanggang sa maglabas ng aroma at isunod ko na rin ilagay yung bawang. Ganon din ihalo hanggang sa maluto lang din yung bawang o maglabas din siya ng aroma at ilagay ko na rin yung sibuyas. Ihalo lang hanggang sa mag-translucent o hanggang sa maluto lang din yung sibuyas. Maglagay na rin ako ng bagoong, ginisang bagoong na yan. Pero kung halimbawa yung bagoong mo mabili ay hilaw pa sa palengke, hugasan mo lang at igisa mo na rin ng mabuti. Ihalo lang hanggang sa mahalo lang din yung bagoong sa ating panggisa at maglagay na ako ng tubig. 1 cup lang lahat ang nailagay ko dyan na tubig, depende yan sa dami ng manok mo yung dami ng tubig. Ituloy lang ang paghalo hanggang sa kumulo yung tubig at siguraduhin mo lang din na matanggal mo yung toast na nakadikit sa kawali. At pagkakulo, ibalik na natin yung pinan-fry natin kaninang chicken. Pagkatapos niyan, takpan, pahinaan yung apoy at isimmer hanggang sa maluto lang din yung manok at mag-reduce lang din yung sabaw niya. Okay na rin tong ating manok, luto na. Maglagay na ako ng gata. Maglagay din ako ng asukal. Optional, kung ayaw mo ng asukal, pwede naman na hindi mo siya lagyan. Pero recommended ko talaga dahil mas masarap talaga yung gata pagka medyo matamis-tamis. At ilagay ko na rin yung siling green at siling labuyo. Takpan ko muna hanggang sa maluto lang din yung gata at the same time mag-reduce na rin. At tikman ko kung kailangan pa ba natin siya timplahan, pero okay na rin dahil maalat na rin yung bagoong. At ilagay ko na rin yung sitaw. Maglagay din ako ng pichay. Ihalo lang din hanggang sa maluto yung gulay at ready to serve na yan yung ating napakasarap na binagoongang manok with gata. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, gawa ka na rin dahil alam ko kayang-kaya mo itong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!